Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin tong nangyayaring hidwaan sa pamilya ng mga Duterte na kung saan sila ngayon ay nag-aaway-away. At meron pa nga akong nabasang komento dito. Totoo kaya na ginawa to ni Kaufman mga minamahal na meron daw pong tinakasan. Ito, pakita ko sa inyo yung comment. Sabi dito, mga DDS talagang galit dito kay Kaufman. Eh alam naman natin 'di ba na pinangakuan ni Kaufman itong pamilya ni former President Duterte na makakalaya. Doon pa nga sa usaping interim release, 'di ba? Naalala ninyo 'yon? Na talagang umasa ng sobra yung mga DDS, no, na parang proud to be, mapapauwi na ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte, pero ano yung nangyari? Denied. So ngayon, mayroong mga balita na nag-aaway na ngayon yung pamilya ni Vice President Sara Duterte, sila Hanilet, at itong si Kitty Duterte, kasama na sila Pulong. Dahil nga po dito sa kumalat na issue. Oo, kasi sino ba yung nag-recruit dyan kay Nicholas Kaufman? Walang iba, kundi itong si Sara Duterte. So, bata ni Sara Duterte, itong si Nicholas Kaufman. Ngayon, kung matatandaan ninyo, si Hanilet, di ba, pinagbawalan na makapasok doon sa The Hague, the Netherlands. Kaya, nagkakaroon talaga ng conflict sa pamilya. Now, pag-usapan natin tong interesting part na to. Sabi dito, well, he did that before to another client, took money and ran. Kita ninyo? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sabi ni Trillanes sa inyo? Binalaan na kayo eh. 'Di ba? Ano yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes? Trabaho lang, walang personalan. 'Di ba natatandaan ninyo 'yan? Merong sinabi si si Trillanes, kasi pumunta si Trillanes ng The Hague, the Netherlands, if I'm not mistaken, noong December, 'di ba? Nakausap niya din itong si ICC Council Cristina Conti. At mismong sa The Hague, the Netherlands, pumunta talaga itong si Trillanes. At nalaman niya na itong si Kaufman, nagtatrabaho lang, pero wala tayong personalan. So ngayon, napatunayan na ninyo, mga minamahal. Dahil madami pong, actually hindi lang to isang komento tong nakita natin, na, well, he did that before to another client, took the money and ran. Hindi lang po yan isang comment na nabasa natin. Sobrang daming mga DDS nga ng sobrang disappointed dito nga po kay Nicholas Kaufman, na parang, uy, after 1 year, kasi magkano pinapansweldo ng kampo ni Vice President Sara Duterte dyan kay Kaufman? Diba? 150 million per month. 150 million per month. Ngayon, nakamagkano si Kaufman sa almost 14 months? Sobra 6 billion. Grabe, no? Talagang kumulimbat tapos sibat agad. Yung tipong siya yung nagpatalo sa kaso, parang ganun yung nangyari. Siya yung nagpatalo sa kaso, dito nga po kay former President Duterte. At ngayon, oo, dahil naamoy na nga ito ni Harry Roque before eh. Sabi ni Harry Roque, hindi ko gusto ang kilos ni Kaufman. O, gumaganon pa itong si Harry Roque. Actually, sa mga DDS, kalaban talaga ni Harry Roque itong si Kaufman. Actually, sa mga hindi nakakaalam, nagkakagulo sila before pa. Dahil dyan kay Nicholas Kaufman. Kasi pinunto por punto ni Harry Roque si Kaufman eh. 'Di ba? Sabi ni Kaufman itong si Harry Roque na meron kaming sariling idea, alam namin kung paano i-handle itong kaso. Si Harry Roque, merong kaso dyan sa Pilipinas, bakit kayo maniniwala? Di ba ginanon ni Kaufman itong si Harry Roque before? Pero ano yung nangyari? All of the sudden, may tama din, kahit papaano. May tama din na naging prediction itong si former spokesperson Harry Roque. Gets ninyo mga minamahal? Nagkaroon din ng tamang prediction na itong si Kaufman ay mukhang babalik na rin sila. At ngayon, itong statement ni Kaufman, mga minamahal. Sabi dito ni Kaufman, alright, again, alright. Dito tayo sa pangalawang statement, ha. Medyo nawala tong nawala tong ito. Sabi dito, ng statement ni Nicholas Kaufman, yan, nabasahin natin sa inyo, mga minamahal. Sabi dyan, the statement of Attorney Nicholas Kaufman on former President Rodrigo Duterte, new legal counsel, I was hired on a specific contract for the pre-trial phase
for the period of 1 year or the conclusion of the confirmation hearing, whichever the sooner. So, ito na, palusot na ni Kaufman para hindi siguro mapahiya sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Palusot niya na lang na mayroong kontrata na 1 year lang, pero kung talagang effective itong si Kaufman, bakit nila i-let go yan? Actually, hindi biro mga minamahal yung trabaho ng legal counsel. Kasi high profile case yung kay former President Duterte. Ngayon, kung totoo mang nag-withdraw lang talaga itong si Kaufman or kung talagang totoong meron mang kontrata, well, para sa akin, bahagi yan ng proseso. 'Di ba? Nasa proseso yan, desisyon yan ni Kaufman eh. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na binaliktad ni Kaufman. Siyempre, wala nga naman ni aminin niya, di nabash siya ng malala. Lalo pati itong si Kaufman, nakaka-adapt din, nakakaranas ng matinding global scrutiny. Gets ninyo, mga minamahal? So, this way, very professional, itong si Nicholas Kaufman. Gets ninyo, mga minamahal? Professional niya pa din sinasabi na, oh yes, nag-withdraw ako dahil 1 year lang yung namin, yung kontrata namin. And then so whatever, eto, continue tayo. The funding and responsibility for ongoing legal matters, including the choice and recommendation on counsel, has now passed to Hanelet Avancenia and her daughter Veronica. Ito na, laglagan na, mga minamahal. Oo. So ngayon, ang nagdedesisyon na dito, walang iba kundi itong si Kitty at itong si Hanelet. Kasi parang itong si Sara Duterte, I don't know kung totoo din itong kumakalat na balitang to, na itong si Sara Duterte, kinuntsaba talaga itong si Kaufman. Paano kuntsaba itong si Kaufman, mga minamahal? Huwag mong ipanalong kaso, i-delay ninyo. I-delay ninyo kasi pag dinelay ninyo, aabot hanggang 2028 nang sa gayon, okay, makakuha pa tayo ng simpatsya. Alam ko na yan, mga minamahal, hindi tayo bagwan sa politika. Posibleng walang pambayad, posibleng hindi effective si Kaufman, pero at the very end of the day, ang magbe-benefits ito, walang iba kundi itong si Sara Duterte. Magkagulo man yan lahat, kasi itong si Hanelet, gusto na makita si Digong. Gusto niya nang makapiling itong kanyang asawa. Well, mukhang genuine naman ang kanilang pagmamahalan. Gusto niya na makapiling, gusto niya na makita, lahat-lahat gusto niya na. Ngayon ang punto, si Sara Duterte may political ambition eh. Diba? Gusto kong manalo bilang presidente. Gusto kong gantihan kung sino may mga taong nandyan. Diba? Gets niyo, mga minamahal. Now, the former president will meet the council who has been selected for him today to make his acquaintance. Should the former president signify his approval of this appointment to registered staff on Monday morning, then I anticipate that the judges of the trial chamber will render a decision approving my withdrawal on the same or following day. So, the new counsel has a wealth of experience at the ICC, and like me, represented high-profile clients. I have, of course, informed that I will provide him with any assistance that he should require when taking over. This is my duty, and given that I know the new council well, it will be highly efficient. So, yan na, ito na. I don't know kung palabas lang ba nila to, kung nag-aaway talaga sila, pero isa lang yung nakikita ko, walang ibang nagbibenepisyo dito, kundi itong si Vice President Sara Duterte. Kasi, the more na nadidelay, mga minamahal, ito nga pong confirmation of charges hearing ni former President Duterte, the more na nagkakaroon ng sympathy itong si Sara na pwede niya itong gamitin ngayong 2028 election. Kasi to be honest, sa totoo lang, mga minamahal, medyo 50-50 na tayo sa impeachment eh. Yes, may impeach na siya bukas, pero 50-50 na tayo na makakaabot din sa Senado at matulan siyang guilty. Aminado na ako doon, mga minamahal. Mukhang malabong makatulan ng guilty itong si Sara kasi madaming mga may maletang senador dyan, Charis. Diba, na binigyan itong si Sara, dami ba naman di umano nilang nakulimbat. Pero at the very end of the day, mga minamahal, gusto ko lang sabihin na itong ginagawa nila is, I think, delaying tactics. At ang taong pwedeng magbenepisyo nito, walang iba, kundi itong si Vice President Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal. Anyway, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.